Napanood niyo po ba ang katarantaduhan sa Senado? Anong issue pa ginagamit eh? Kasi puro dura eh. Puro putak. Puro laway. Mga kaibigan, si Caldero talaga parang ano to eh, babaeng buntis na hindi mapaanak. Sipin ninyo. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger. Kung makapagmalinis, ultimong Biblia gagamitin itong deodorizer eh, mga kaibigan eh. Para lang magmukha siyang totoo. 'Di ba? Kasi alam niya mabantot na siya eh. So, wala nang paraan eh. Sabit ka sa kaldero. Nagmalinis ka rito sa ABS-CBN in case US citizen si Gabby Lopez. Eh, ikaw nga eh. Mas grabe ka dyan eh. Si Gabby Lopez, nang ipanganak, parehong Pilipino ang magulang. Si Cayetano, hindi ho. Ha? Kasi automatic ang Pilipino, natural born Pilipino ka kapag ang magulang mo at ang pareho ay Filipino citizen. Automatic ka, natural born Filipino citizen ka. 'Di ba? Kaysa ka man pinanganak. Kung nagkataon, katulad sa Amerika ka pinanganak, tinatanggap nila ron na kapag doon ka pinanganak, American citizen ka rin. Pero not necessarily, hindi ka na Pilipino. Di ba? Masama yung kay Cayetano, mga kaibigan. Nung ipanganak siya, ang nanay niya, Amerikano. Pagkatapos, siya po ay naging konsihal, Amerikano pa siya. Naging vice mayor, Amerikano pa siya. Kailan niya dinoktor yung kanyang citizenship? Nung siya tatakbo ng congressman. Pero naging congressman na siya, hindi pa pala siya Filipino citizen. Hindi pa official na naging Filipino citizen siya. So merong panahon na naging stateless ito habang ina-applyan niya yung kanyang Filipino citizenship, mga kaibigan. Ngayon, madalit sabi, alam nyo na yan eh. Di ba? Alam na natin ang istorya na yan. Pinaalala ko lang dahil nung hearing, hindi nabanggit yan. Kaya nung minsan ay napaalala natin yan. Ngayon, alam nyo, deodorizer ngayon ni Cayetano. Biblia! Mga kaibigan. Wala na siya eh. Diba? Bistadong-bistado na. Caldero. Balimbing. Diba? Alam mo, si Cayetano, kung ako pipili ng tao, hindi ako pipili ng taong pagtitiwalaan na kamukha ni Cayetano. Bakit? May record na eh. Record ng record ng pagtataksil eh. Diba? Sa taong dating kanilang hinihinga ng pabor, pinakikinabangan, ibig sabihin. Diba? Nakinabang yung tatay niya, nakinabang kay Marcos. Nung kampanya, ano ginawa? Diba? Ang sinisiraan si Marcos, diba? Si Bongbong, diba? Magnanakaw daw. Yung tatay nga niya hindi naman makikilala yun kundi dahil kay Marcos eh. Appointee ni Marcos ang tatay niya sa EPSA. Mga kaibigan. Ngayon, ito si Cayetano, naging naging dilawan yan, di ba? Nako, isang araw nga parinig natin yung, hahanapin ko lang yung video yung sa Club Pilipino, nakasuot pa ng gloves yan eh. Mga kaibigan eh. Hindi ko malaman kung yun midterm election sa panahon ni Pinoy.
Ha? Mga kaibigan. Oh. Isipin ninyo, siya ang pinakaano ron, na Pinoy, dilawan na dilawan ang dating ni Cayetano ron. Ha? Labang kay Gloria Macapagal Arroyo. Dinidiin talaga si Gloria Macapagal Arroyo. O pero nung wala na si Pinoy, mga kaibigan, kasi hindi siya nakuha na gawing vice presidential candidate ng Liberal Party, siniraan na si Pinoy. So, paano kayo magtitiwala sa mga ganyan tao? Pagka ganyan ba ang klase ng tao, paniniwalaan nyo? Aber, tanong ko lang sa inyo. Di ba hindi? Kung matinukan tao bakit mo pagtitiwalaan niya? Kahit sa politika, hindi dapat pinagtitiwalaan yung mga ganyan. Di ba? Oh. Yan, nagpaplano yan. Kung pwede lang maging presidente yan paplanuhin niya yun mga kaibigan kung magagawa niya lang yun, gagawin niya yun. Alam niya kasi marami na ang nakakahalata, di ba? Isipin niyo mabuti yung papel niya, siya ang nakikinabang, kung hindi man siya nasa likod, nitong siraan sa pagitan ni Bongbong at saka ni Sara Duterte. Mga kaibigan. Mga abogado, gusto naman niya may kaaway yung kliyente. Kasi kumikita sila, di ba? Trabaho nila yan Ibig ko sabihin, ang nakikinabang dyan, si Cayetano. Kasi ano yan sour grape yan di ba? Biblia ngayon ang ginagamit. Di ba pag gumamit ng Biblia si Sorianing versikulo, kapitulo. Di ba? Ganyan ang ginagamit ng mga mukha ni Soriano. Ito naman si Cayetano. The book of James talks about faith, and the book of James basically tells us that faith without action is dead. So, importante po ang faith, pero importante po ay kumilos tayo ayon sa ating pananampalataya. Tawag niya ron? Versiloko, kapitulo ko, 1, 2, 3. Mga kaibigan, babasa ng sita sa Biblia, Versiloko, kapitulo ko, 1, 2, 3. Yan po. Peter Alang Cayetano. Parang ang buntis na hindi mapaanak si Cayetano. Mga kaibigan, hindi ba sabi, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Di ba? Mga kaibigan, isipin mo, pinangangalandakan yung Biblia para magmukha siyang tama sa ginagawa niya. Ano tawag mo ron? Blasphemy yun mga kaibigan Yun ang tawag. Blasphemy. Pag paglapastangan, di ba? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit ang pag-ibig